verse lang ako. Sabi ko kay Pastor Rading ay ako na lang ang conversion. Proverbs 18:22. Husband, kalalakihan. He who finds wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Siyang nakasumpong ng asawang babae ay nakatagpo ng mabuting bagay at siya'y tumatanggap ng pabor buhat sa Panginoon. Amen. Kultura nating mga Pilipino, yung lalaki ay nanliligaw sa babae. Kung nanliligaw ka pa ay masyado ang mapalabot at tayo'y matalinghaga at makata. Diba? Lilimasin ko ang ilog sa pamamagitan ng kutsara. Sagutin mo lang ako. Diba? Lahat ng kayabangan. Diba? Harangan mo nga naman ng tabak. Mamamanhi ka na ako sa inyo. Alam niyo po, ay may mga kinakasal na mag-apo kagaya ng mga prinsipe at prinsesa, kagaya ng mga mayayaman na sa pinakamagandang simbahan at restaurant at mga resorts ikinakasal. Pero ang basihan ng matibay at magandang kasalan, mga kapatid, sa nakita ko, kahit ikinasal kayo sa ilalim ng puno ng mangga, ang nagpapatibay at tunay ay yung commitment. Ang buhay ko, masasabi ko sa inyo, ay isang patotoo na ang aking marriage ay lalong pinatibay ng Panginoon. Amen. Mas mahal ko ang asawa ko ngayon kaysa kahapon. Amen. Mga kalamayan na rin kayo. Mas mahal ko ang asawa ko ngayon kaysa kahapon. Sapagkat kahapon ay napakarami kong kasalanan sa aking asawa. Akala nyo ang galing-galing mag-preach ng mga pastor sa harap. Nagkakasama rin kami. Akala nyo ang balang-balang ni pastor eh. Makasalanan ako sa inyo nung kahapon. Pero mga kapatid, ang aming kahinaan ay kalakasan pala ng aming asawa. Amen. At ang kahinaan ng aming asawang babae ay aking kalakasan. At ikaw din, husband, ang iyong kahinaan ay kalakasan ng iyong asawang babae. Mga wives, ang iyong kahinaan ay kalakasan ng iyong husband. Tama po yung tinuro ng ating mga kaibigan na pastor. Balansing. Minsan ay umuwi si husband galing sa 8 oras na trabaho sa opisina. At pagod na pagod, para siyang chewing gum na tinatas, wala nang masuha. At sa pag-uwi niya, natapos siyang pagharinan ng hapunan ng asawa niya at asikasuhin na nalangin si husband. Dire-diretso sa pananalangin, sabi niya sa Panginoon, Lord, pwede po ba paggising na umaga, gusto ko pong Panginoon, sana pagpalitin mo kami ng katawan ng aming asawa. Sapagkat hindi niya naunawaan ang aming buhay. Pagtatrabaho ko, 1 oras maghapon, pagod Panginoon sa opisina. Sabi ng husband, pwede po ba, Lord? Dahil ang asawa ko nasa bahay na pagpalitin mo kami habang matutulog ng katawan. Kaya alam mo, pag nanalangin ka, minsan, mabilis pa sa alas 4, sagot ng Panginoon. Pag-ising sa umaga, sinagot ni Lord, yung prayer ni husband, pinagpalit sila ng katawan. Si husband, napunta doon sa katawan ni wife. Yung babae, napunta doon sa katawan ng lalaki. Pag-ising sa umaga, yung wife, pumunta sa trabaho. Sa opisina, nagtrabaho, 1 oras. Si husband, nasa bahay.
Nagluto ng almusal. Okay. Ginising ang mga anak, pinaliguan, binilisan, ihinanda ang baon sa school, iinapit sa school. Pag-uwi ni husband, dumaan sa palengke, namili ng pagkain, pag-uwi, niligpit ang mga kwarto at mga laruan, at pagkatapos ay naglinis ng toilet. Sa toilet pala, kung siya ng oras. Naglinis ng sala, nagligpit ng mga damit, naglaba, at pagkatapos ay sinampa ni husband. At pagkatapos ay nagluto ng tanghalian. Pinakain ang mga dogi at mga aso. Pagkatapos ay nag-grocery pa. At pagkatapos ng mga kapatid ay sinundo ang mga anak sa eskwela at pinaliguan nila at binilisan. Pagkatapos ay pinakain ang may homework pa. Mga kids, praise. Tinuruan ang homework at tinuruan ang homework si B. May pangulo pa. Si C. Tinuruan ang homework. Mga kapatid. At pagkatapos ay sinino ang mga damit at pinalansya ang mga damit at uniform ng white. Pinalansya ang damit na ABC. Gabi na dumating si White. Kailangan niyang asikasuhin at ipaghain. Gutom na gutom mga kapatid. Pumasok siya sa silid ng nalamin. After na sila'y mahiga, may nangyari. Yung tinuro ni parang letter S. Nanalangin si husband, Lord, nauunawaan ko na ang aking asawa. Patawarin mo po ako, Lord, pinagsisisihan ko yung aking trato at misunderstood ko ang aking wife na mas mahirap pala yung housewife. Full-time ministry. Sabi ni Lord, nadinig niya. Ngayon, now you know. Sabi, yes Lord, I repent. And sabi ng Lord, sorry na last. 9 months ka na. Bakit Lord? Nabuntis ka kagabi. Ayun mga kapatid. Ngayon, alam na natin ang ating mga asawa. Amen? Amen. Behind the scene, gumagawa sila. Yes. Buhay na totoo tayo, buhay na totoo mo. Ladies and gentlemen, una sa Panginoon ba, it is not for corazon, my wife. Wala kang pastore na nakatayo dito. She fought for her family. She fought the good fight of faith. She stood for her family. Ang aming pamilya mas lalong stronger ngayon, mas lalong close ngayon, at mas talino ang vision at ang biyaya ng Diyos lalong dumaloy sa amin. Amen. Praise the Lord. Because she fight the great fight of faith. Hallelujah. Glory to God. Kaya yung mga wife, prayer, more prayer, and pag ang husband lulukulo ko, stay. Pag ang husband nagpapaalam, stay. Hindi mo sasabihin, sige, iwalay yung nagulong sa plate. Fight for your family, fight for your marriage. Yes. Amen. Mga wife, hallelujah. Buhay na patotoo po kami. Ayan po ang mag-isawa ng kaibigan, Pastor Gordon, Pastor Joe. No? They also stood for us as a friend. Kaya mga kapatid, sa grasya ng Diyos, nasa harapan niyo ako, nagpapatotoo sa inyo. Don't give up. Marriage is holy. Amen. Amen. Yan ang pattern ng church. Kaya yung kasal, kailangan kasama talaga ang Panginoon ang commitment. At sa happy marriage, ito ang magtatapos. Sabi nga kanina ni
Pastora Joy, yung quality time. Ano? Husband, spend quality time. Maraming oras ako. Akala ko, kaya ko lahat. Pero, sa pagsasama ng husband and wife, eskwelahan yan. Diyan ka matututo ng time management at pagbibigay ng quality time. Kuminsan, mas marami kang time sa cellphone. Kuminsan, mas marami kang time sa motorsiklo mo, sa kaibigan mo, sa barkada mo, mga kapatid. Tapos, konti lang tayo natin sa wife natin. Yung time natin, mga kapatid, magkaroon tayo ng time management, quality time. Kahit pagod ka na, huwag mo sabihin pagod ka. Hindi ka na magkape, siya. Hindi mo na gano'n. Pangalawa, sa quality time, meron akong nilagay dyan na konting magandang pagsasama. Meron kami tinatawag na labas pasyal. Mga kapatid, marriage is not boring. Haluan natin ng spices para nagluluto. Husbands, labas pasyal. Ano ba naman yung mamasyal kayo? Ipasyal mo si Mrs. Mrs. Hindi din naman kaya nila na ikaw na yung nag-initiate. Na hindi nga pasyal tayo. Di ba? Ganon. Pangalawa, labas kain. Huwag puro sa kusina kayo kumakain. Labas na kayo. Galo-halo kayo. Kain. Tara doon kay Sister Mary. Labas kain, mga kapatid. Nakaka-make-thrill sa mga ganyan no? Yes. At gusto-gusto ng mga kababaihan yun. Labas kain. Sira naman tayo. Okay lang yan. Sumunod, yan mga pampasigla yan. Mga recipe yan, ang relationship. Labas pasyal, labas kain. Ito pinakamatindi. Gusto ng mga kababaihan. Labas bili. Labas Eksakto. Okay. Pero sila hindi na magaling mag-budget. Labas bili. Dahil ba naman yung halika. Bil tayo na ito. Bago mo blouse, bil tayo bago mo sapatos. Or na lang yung sinusot mo Okay. So yung mga kababaihan din naman, tinitingnan ninyo, baka si husband, puro na lang yung kulay yung sinusot. Hindi mo naman ang red. Labas bili. Practical issues na po ito, mga kapatid. Spicy. Make your marriage more spicy. Nagluluto ka. Mga husband. Pwede naman tayo mag-request ng ulam sa mga kababaihan kung minsan tanongin natin, ano ba gusto mong lutuin ko? Ayan. Adobong talaka. Natin communication. Yung magsalubong kayo sa bahay, hindi kayo nag-uusap, mga kapatid, hindi healthy yun. At pagka tahimik ang babae, lang yung bahay nila yun. At pagka mas mataktak pa ang lalaki kaysa sa babae, may problema si husband doon. Natutuhan ko yan lahat at nababasa ko sa marriage namin. Kaya yun lang ang mag-share sa inyo. Patotoo. And last but not the least, forgiveness. Amen. Forgiveness. Umuwi ka sa nanay mo, hindi na kita kailangan. Hindi pwede sabihin niyo, mga kapatid, mga babae, hindi na yung tama. Kailangan makinig, humingi ng sorry kung ikaw husband o kung ikaw yung wife. Forgiveness. Ibulalas niyo muna lahat, sabihin na lahat ng sama ng loob. Conclusion, forgiveness. Kasi ang foundation of marriage is love. Love can listen, love can understand, and love can humble and ask for forgiveness. Tawarin mo na ako, nasabi ko sa iyo, sorry na. At nakata ako magpatawa. Amen? Amen.
God will live a happy wife, happy life. Sa tuwing ako ay nagkakaproblema sa asawa ko, nagkakaproblema ako sa ministry. Sa tuwing ikaw magkakaproblema ka sa asawa mo, magkakaproblema ka sa trabaho mo. Dahil ang tagapagtanggol nila pala ay ang Diyos. Walang biro. Pag ang pastor nagkaproblema sa asawa, nagkakaproblema sa ministry. May nagsabi, kung gusto mong makita ang ministry ng pastor, pupunta ka sa kanila, tingnan mo yung mukha ng asawa. Pag hindi na magsusuklay, pag hindi na nakapag-makeup, hindi na nakapag-dance calling rin, yun na yung ministry no? Buti na lang may couples na eh. Naka-makeup ang mga wife. Mababango. Hallelujah. Amen! Marami pa akong gusto sabihin. Pero na tumayo mga husband. Husband pala. Okay. Husbands, please stand up. Okay. Sumunod po kayo sabihin ninyo. Ang asawa ko lang ang aking mamahalin. Wala nang iba. Kahit mamuti na ang buko. Sabihin ninyo, ikaw lang. Wala nang iba. Hindi yata sasalita. Narinig mo ba yun? Talakpakan na mga away. Sige, harap kayo. Harap kayo. Mga wife, tayo kayo please. Tayo kayo. Mayan mo. Sabi mo. Mayan mo. Hallelujah. Yun lang.